Magandang araw. Ito nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ng tungkol sa'yo. Para sa araw na to, basahin natin yung question ni Jay. Ayan, sabi ni Jay, bakit hirap akong mag-let go? Hindi lang sa relasyon, kundi sa ibang aspeto rin, tulad ng friendship, mga material na bagay, at kahit na alam kong makakasama sa akin. Sana po masagot. Gusto ko pa rin na i-acknowledge no, na katapangan yung ginagawa mo ngayon na mag-open up at sabihin kung gaano kahirap sa'yo mag-let go. Actually, yung pagsasabi ng ganyan, first step na yun para ma-acknowledge na merong problema na kailangan mong harapin. Kaya ang hirap-hirap mag-let go kasi mahalaga sa atin yung tao o kaya yung sitwasyon, meron siyang ibinibigay sa atin. And para sa'yo, Jay, mahalaga na makilala mo ano ba yung ibinibigay sa'yo ng mga bagay na hino-hoard mo or sabihin natin kinikip mo. So ngayon, yung unang tip natin, negative emotions makes letting go confusing, no? Yung negative emotions po pwedeng halimbawa anger, po pwedeng guilt feelings, po pwedeng sadness, no? Pero commonly na-encounter natin guilt feelings o kaya naman anger. May iba, ayaw bitawan kasi galit sila, 'di ba? O kaya naman ayaw bitawan yung isang bagay kasi nagigilty sila. Alam nila na sila may pagkakamali kaya parang gusto nila bago man nila bitawan, ma-workout nila or ma-fix nila muna 'tong mga bagay na 'to. Kaya lang may times na hindi 'yon nagwo-work 'di ba? Minsan yung paraan talaga para maging okay tayo o kaya maging okay din yung isang tao, kung ano man yung sitwasyon na 'yon, alam mo yun, unti-unti mong binibitawan. Pangalawa, mahalaga na tingnan natin yung connection natin dun sa tao o kaya sa sitwasyon. Kasi may times na ang hirap i-let go nung minsang, alam mo yun, tao na yun o kaya nung sitwasyon na yun kasi meron tayong matinding attachment dun sa bagay o kaya dun sa tao na yun. So, napagkakamalan natin na yung attachment natin na yun dun sa tao na yun o sa sitwasyon na yun ay form of love. Pero yung pala nagiging obsession na siya o kaya nagiging parang identity mo na yung pagkakaroon ng ganong klaseng connection at kapag nawala yun, pakiramdam mo na wala ka na rin. So mahalaga na mahiwalay mo yun. And of course, yung pinakahuli, letting go is a process. Oo. Alam kong naiintindihan mo na proseso 'to, pero hindi siya nagsi-sink in. Na minsan nandun lang sa level ng nandun lang siya sa level ng cognition or ng mental process, pero yung emotion natin hindi gano'n kahanda, alam mo 'yon, do'n sa proseso na 'yon. So 'pag sinabi nating letting go is a process, meaning kailangan nito ng maliliit na action para unti-unti kang maka-move forward do'n sa sitwasyon na 'yon. Para sa mga tao din na merong ganitong klaseng katanungan at naka-relate kayo, huwag kayong mahiya na magtanong at i-send yung mga questions ninyo dito sa email na nasa baba. So muli po, this is Rian Portuguese, your millennial psychologist, at maraming salamat.